Magsaya tayo sa larong Puntos Mo. Ipasok ang bolang may kaugnayan kay Apolinario Mabini. Alin sa mga sumusunod ang ibapasok mong impormasyon? Maging mapanuri para hindi maloko ng fake news. Una, siya ay taga Cavite. Pangalawa, nagtapos ng abogasya sa Letran. Pangatlo, naging tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Pang-apat, dulaan ang mabining mandirigma. Panglima, may polio siya. Tama ang iyong mga kasagutan, kaya naman, score mo, comment mo. Dating Pangulo ay makikilala sa kanyang mga mata. Sa larong, Sino Ako? Ako ay dating Pangulo. Lalawigan at lungsod ang aking apelido. Manuel L. Quezon, tama ang iyong kasagutan. Kilalanin siya ng lubusan. Magandang araw sa iyo, anak. Ako si Manuel Luis Quezon, ang ama ng wikang pambansa. Ipinanganak noong Agosto 19, 1878 sa Baler, Teabas, ngayon ay Aurora. Ang aking mga magulang ay mga guro. Nag-aral ako ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Noong 1899, nahinto ako sa pag-aaral dahil sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano at naging tauhan ako ni General Emilio Aguinaldo. Pagbalik ko sa pag-aaral, naging isang ganap na abogado ako noong 1903. Naging gobernador ng Tayabas ako noong 1906 at naging kasapi ng Philippine Assembly mula 1907 hanggang 1909. Isa sa mga nagawa ko ay ang pagtulong para maipasa ang Batas Jones na unang hakbang sa kalayaan ng Pilipinas. Noong 1935, nanalo ako bilang Pangulo ng Commonwealth Government ng Pilipinas at natalo ko si Emilio Aguinaldo. Isa sa mga una kong programa ay ang pagbuo ng surian ng wikang pambansa. Nilagdaan ko ang Executive Order No. 134 noong December 13, 1937 na nagsasabing ang Tagalog ang magiging pambansang wika. Dahil sa aking hangarin na pagkaisahin ang mga Pilipino gamit ang sariling wika, kinilala ako bilang ama ng wikang pambansa. Ako ay namatay noong August 1, 1944 sa New York, USA sa edad na 66 habang sinasakop pa ng mga Hapon ang Pilipinas. Alam mo bang kung mauunawaan mo ang mahihirap na salita ay mas maiintindihan mo anumang akdang inyong babasahin? Kaya ano pang hinihintay mo? Maglaro tayo ng Tala Buo. Tala salita ay buuin. Tamang letra ay piliin. Una, nagbuwis. Pangalawa, nag-aklas. Pangatlo, sumanib. Pang-apat, bandolero. Panglima, salimbayan. Sa taas ng puntos mo, isang palatandaang handa ka na sa susunod na mga bahagi. Karangalan kong maipakilalo sa inyo ang bayaning tila hindi na isulat sa mga aklat ng ating kasaysayan. Kaya naman, pahalagahan ang pinasimpleng paghahatid ng karunungan sa inyo ni Teacher Rick Fick. Kilala mo ba si General Luciano San Miguel? Si General Luciano San Miguel ay isang bayaning Caviteño na matapang na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa Noveleta, Cavite. Bata pa lamang siya nang sumali sa Katipunan upang ipaglaban ng bayan laban sa mga Kastila.
Hindi siya sumuko kahit na maraming pinuno ng revolusyon ang nagbaba ng armas at nakipagkasundo sa mga mananakop. Noong panahon ng mga Amerikano, itinatag niya ang bagong katipunan para ipagpatuloy ang laban. Tinawag siyang bandolero o tulisan ng mga Amerikano, pero sa katunayan ay tunay siyang bayani. Noong 1903, kasama ang halos 200 tauhan, nagbuwis siya ng buhay sa laban sa Antipolo. Huling sigaw niya bago siya mamatay, "Ialay ang buhay para sa inang bayan. Ang kalayaan ay tunay na kaligayahan at karangalan." Kahit nakalimutan siya ng ilang aklat ng kasaysayan, si General Luciano San Miguel ay nararapat kilalanin bilang isa sa mga dakilang bayani ng ating bansa. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may mga manunulat at panitikang umusbong. Kaya naman, mayroon din tayong panitikang regional. Panitikang regional sa panahon ng mga Amerikano. Panitikang regional ang tawag sa mga akdang nasusulat sa iba pang regional na wika sa Pilipinas. Sa panahon ng mga Amerikano, isang awiting waray ang naging tagapagsalaysay sa naganap na Balangiga Massacre sa Samar noong Setyembre 27, 1901. Bago ang massacre, 54 na sundalong Amerikano ang napatay sa surpresang pag-atake ng puwersa ni Kapitan Valeriano Abanador ng Balangiga. Para sa mga Amerikano, ang massacre ay ang pagkamatay ng kanilang mga sundalo. Ngunit para sa mga Pilipino, ang naganap ay ang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Ang tunay na massacre ay ang pagganti sa mga Amerikanong sa pamumuno ni John Jacob Smith na nag-utos sa kanyang mga sundalo na barilin ang lahat ng mamamayan higit sa 10 taong gulang. Naging madugo at walang awa ang pagpaslang sa mga bata, matanda, babae, lalaki, na naging dahilan kung bakit umabot sa 2,500 ang namatay. Kinuha pa ng mga Amerikano ang 3 kampana ng simbahan ng Balangiga bilang war trophy. Noong 2018, pagkatapos ng 119 na taon, ay ibinalik na rin ng Amerika sa Balangiga ang mga kinuha nilang kampana. Subalit ang awit na naglalarawan ng naganap sa Balangiga noong 1901 ay inaawit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Narito ang salin sa Pilipino mula sa Waray. Inday. Inawit ng Juan de la Cruz Band noong 1973. Ako'y nagdaramdam sa iyong paglisan. Hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Iniwan mo ako. Bakit ka nagtampo? Hindi mo lang alam ako ay tapat sa'yo. Inday, kung hindi ka lang nagloko, kinasal na sana tayo. Mayroon na sana tayong anak, malusog na bata, pakaway-kaway pa sa bintana. Inday, Inday, nasaan ka? Nang masunog ang manika, 7 taon kong pinaghirapan. Kahit usok, di na nakita. Inday, Inday, nasaan ka? Nang masunog ang manika, 7 taon kong pinaghirapan. Kahit usok, di na nakita. Wikang Pambansa ni Manuel L. Quezon. Hindi ko nais na Kastila o Ingles ang maging wika ng pamahalaan. Kailangan magkaroon ng sariling wika ang Pilipinas, isang wikang nakabatay sa isa sa mga katutubong wika. Nagmula ang karamihan ng mga suliranin o pagkukulang na kasalukuyang nararanasan dito sa kawalan ng ating sariling wikang pambansa. Ang pagnanais gayahin ang lahat ng kilos banyaga kahit hindi alam kung ito'y mabuti o masama ay dahil sa isang kahinaan, ang kakulangan ng isang tunay na pambansang kamalayan. Hindi maaaring magkaroon ng pambansang kamalayan kung saan walang wikang ginagamit ng lahat. Naunawaan ko lamang kung gaano kahirap ang kakulangan ng wikang pambansa noong naging Pangulo ako. Ako ang Pangulo ng Pilipinas. Ako ang kumakatawan sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. Ngunit kapag ako'y naglalakbay sa mga lalawigan at kinakausap ang aking mga kapwa mamamayan, kailangan ko ng tagapagsalin. Nakakahiya, hindi ba?
Sang-ayon ako sa patuloy na pagtuturo sa Ingles sa mga paaralan at itataguyod ko rin ang pagpapatuloy ng Kastila. Subalit dumating na ang panahon upang magkaroon tayo ng isang wikang pambansa. Ang suliranin ay gusto ng mga Ilocano na Ilocano ang wikang pambansa. Ang mga Tagalog, Tagalog. Ang mga Bisaya, Bisaya. Ako ay Tagalog. Kung sasabihin ng mga dalubhasa sa iba't ibang wikang Pilipino na mangyan ang katutubong wikang pinakamainam gamitin, mangyan ang tatangkiliking ko higit sa ibang wika. Tagalog ang ginagamit namin sa pamilya, pero handa akong mag-aral ng Ilocano, Bisaya o ano pa mang ibang katutubong wika para lamang magkaroon tayo ng wikang ginagamit ng lahat. Dumako tayo sa pansuri. Panitikay suriin nang maunawaan ang aralin. Akdaang wikang pambansa. Sa bawat dagdag na kaalaman, isipay ihanda. Una, paksa. Ito ang pinag-uusapan o pangunahing pinag-uusapan. Halimbawa, pag-ibig ng magulang sa anak. Pangalawa, layon. Bakit isinulat o sinabi ang isang bagay? Makatutulong ang mga palatandang pangatnig na sapagkat, dahil, kasi, upang, para, nang, sa pagsagot ng tanong na bakit. Halimbawa, upang ipakita ang sakripisyo ng mga magulang para sa anak. Pangatlo, ideya. Ano ang nais iparating sa iyo ng manunulat? Halimbawa, walang kapantay ang pagmamahal ng magulang. Ngayon ay pagkakataon mo na upang ibahagi ang iyong natutunan. Mula sa akdang wikang pambansa, ibahagi ang paksa, layon at ideya gamit ang maikling pangungusap lamang. Naging abala ka man sa pagbibigay kasagutan, uuwi ka namang may pasalubong na bagong kaalaman. Kaya't muling ibahagi ang karunungan sa tulong ng sali-ugnay. Salita ay pag-ugnayin ng makapaglahat ng aralin. Una, Manuel L. Quezon. Pangalawa, General Luciano San Miguel. Pangatlo, Inday. Pang-apat, Amerikano. Panglima, Kalayaan. Iba man ang paraan mong pag-uugnay ng mga salita, nagawa mo pa rin ito ng tama. Huling hirit na. Talas, isip. Pulutin ang mga tamang pahayag mula sa buong aralin. Una, waray ang awiting Inday. Pangalawa, may mga bayaning hindi na isulat sa kasaysayan. Pangatlo, Tagalog ang ating wikang pambansa ngayon. Pang-apat, higit sa 10 taon gulang ang pinatay ng mga Amerikano. Panglima, kayamanan ang sariling wika. Masaya akong sabay-sabay na naman tayong tumuklas ng karunungan. Maraming salamat, hanggang sa muli!